naka-live stream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Lance Christopher Ismael, 32 taong gulang, nakatira sa number 34 Union Extension, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Lennifer B. Pangilinan, 31 taong gulang, nakatira sa number 34 Union Extension, Culiat, Quezon City, sa ika-18 ng Oktubre 2023 sa San Isidro Labrador Parish, Philan Drive, Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Si Timothy Patrick de los Reyes Lim, 32 taong gulang, nakatira sa Block 6, Lot 3, Unit G, Jade Street, UP Professor Subdivision, Quezon City, ay ikakasal kay Monica Elaine Duenas Cruz, 30 taong gulang, nakatira sa Lot 28, Block 12, Hamburg Street, Mercedes Village, San Miguel, Pasig City, sa ika-25 ng Nobyembre 2023 sa Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, Broadway Avenue, New Manila, Quezon City. Si Raymark Eman, 31 taong gulang, nakatira sa Macopa Street, Luzon Avenue, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Sheila May Canonizado, 29 taong gulang, nakatira sa Macopa Street, Luzon Avenue, Culiat, Quezon City, sa ika-15 ng Desyembre 2023 sa Santo Domingo Parish, Quezon Avenue, Quezon City. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaignawa ang bukal na hangaring, ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa adikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po sumandali.
Ngayon pong ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang tema ng ating pagdiriwang ay patawarin ang aming pagkakasala gaya ng pagpapatawad namin. Nabubuhay tayo ngayon sa mundong puno ng paghiganti, galit at walang patawaran. Di ito ang sitwasyong nais ng Diyos para sa atin. Sa laki ng kanyang pagmamahal, sinugo niya ang kanyang anak upang hatdan tayo ng kapatawaran, pagalingin ang mga sugat ng ating pagkakahati-hati, at turuan tayong mamuhay bilang mga miyembro ng kanyang mag-anak. Noong araw ng kanyang muling pagkabuhay, nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo upang sila'y patawarin at pagkalooban ng kapayapaan. At bago siya umakyat sa langit, sinugo niya sila sa buong mundo upang ihatid sa lahat ang mabuting balita ng mahabaging pag-ibig ng Diyos. Sa Eucharistia ngayon, hilingin natin ang awa ng Diyos para sa atin at sa buong mundo, kasabay ng pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ng Panginoong Diyos na nagpapatawad sa lahat nating kasalanan, ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo ngayon ay nagkakatipon sa isang banal na piging ng Panginoon. Bitbit ang mga panalangin, mga kahilingan ng ating puso. Kasabay din ito ang ating pagbubukas bilang paghahanda sa pagdiriwang ng ating kapiyastahan. Hingin natin sa Panginoon na kanyang pagpalain at basbasan ng bawat isa sa atin
na maging makahulugan ang ating mga gagawin. Nawa ang mga araw na paghahanda ay maging kalugod-lugod sa Kanya, na tayo magpasalamat at magpuri. Kasabay din sa misang ito, ating iniaalay para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Father Pong dahil ngayon ang kanyang anniversary, death anniversary. Si Father Pong ay naging bahagi ng kasaysayan ng parokyang ito. Kaya marapat lamang na tayo nagkakatipon, mag-alay ng panalangin at pagpapasalamat sa Diyos nang bawat isa ay nabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ang isang Emmanuel del Rosario. Sa katahimikan ng ating mga puso, buong pagpapakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sa maraming beses nakalimutan natin ang tawag na tayo sumunod sa Panginoon, maging mapagpatawad, maging mahabagin, lalo na sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa iyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magpatawad kung nais mong ika'y patawarin. Ang hamong mensahe sa atin ng panaham na si Sirach sa sipi ngayong hango sa matandang tipan. Sa kanyang istilong mapangaral, tinutukoy niyang halos tuwiran ang turo ni Jesucristo sa ganito ring paksa, turong taglay sa Ama namin. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.
Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Sa maikling siping ito na halaw sa liham niya sa mga Romano, nagpapaalala si San Pablo ng isang tunay na kalugod-lugod na katotohanan. Sa buhay at sa kamatayan man, tayo'y sa Panginoon. Tayo ay nasa pag-iingat ng Panginoong lubos na nagmamahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pabayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso dahil sa siya'y walang ibayad. Iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.
Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang ng 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay wika, "Magbayad ka sa utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari, kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Tayo ngayon nagkakatipon na punong-puno ng pagpapala at biyaya kahit maulan. Sabi ng ilan, sayang yung paghahanda ng mga kabataan at hindi sila makasasayaw. Marahil hindi po sayang yun. Dahil kung sila'y nagsayaw, marahil wala po sila dito. Napakahalaga ng mga katanungang binitawan ni San Pedro sa Panginoon. "Panginoon, makailang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Ilang beses nga po ba talaga tayo dapat magpatawad? Sa panahon po natin ngayon, kaya pa po ba nating magpatawad? Posible pa po bang magpatawad sa panahon natin ngayon? Sa unang pagbasa, sinasabi sa atin na lahat tayo ay makasalanan. Sa gitna ng lahat tayo makasalanan, malinaw yung sinasabi sa Salmo na ang Diyos ay mahabagin at mayroong mabuting loob. At yung kanyang pagiging mahabagin, yung kabutihang loob ng Diyos, tayo ang nakikinabang. Tayo ang nagtatamasa ng kanyang kabutihang loob at ng kanyang habag. At yung biyayang yon, yun din yung inaasahan sa atin. Na tayo rin, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, wala sanang puwang sa ating puso ang paghihiganti. Wala sanang puwang sa ating puso yung galit. Sapagkat yung galit, ito po'y makapangyarihan din. Naniniwala po kayo makapangyarihan yung galit? Sino pong naniniwalang ang galit makapangyarihan? At ang galit ay pwede ring mag-unite ng mga tao. Naniniwala po kayo doon? Hindi lang po yung mga naghahangad ng kapayapaan yung pwedeng magkaisa. Kahit yung galit ay pwede rin magkaisa. Sabi ko nga po kaninang umaga, tingnan niyo po yung karanasan ninyo. Yung mga taong galit sa'yo, abay nagsasama-sama. Di ba? Nagsasama-sama sila. Yung tanong doon, gusto ba nila yung isa't isa?
Hindi po. Mahal ba nilang isa't isa? Hindi po. Nagsasama-sama lang sila dahil isa lang ang kanilang target. Lahat sila galit sa'yo. Kaya nga, parang sinasabi sa atin, bilang mga alagad ni Kristo na naghahangad ng kapayapaan, hari nawa, walang puwang sa puso yung galit. Sapagkat kung mayroong puwang ang galit sa puso, mababaliwala yung biyaya ng Diyos. Mas mangingibabaw yung galit. At hindi na natin makikita at mararamdaman na tayo'y pinatawad ng Diyos. At napakahalaga sa pagpapatawad, sa paghingi ng tawad, sa pagpapatawad at paghingi ng tawad, na ikaw ay marunong magbigay. Walang magaganap na pagpapatawad kung walang pagbibigay. Tawad, patawad, sa English, I forgive. Yung salitang give, napakahalaga. Kung hindi ka marunong magbigay, walang mangyayaring pagpapatawad. Po. Walang mangyayaring pagpapatawad. Yun po yung kalawa. Ikatlo, kung titingnan natin yung kagandahan loob ng Diyos. Sabi ko nga po kanina, kung kayo'y pupunta sa palengke, kung kayo'y mamimili, magtatanong kayo magkano ito, magkano ang kilo ng isda, 220. Kayo'y makikipag-bargain, makikipagtawaran. Dahil ang presyo ay mahal. Dahil ang presyo ay mahal. Tayo po'y nagpapatawad, tayo humihingi ng tawad dahil tayo nagmamahal. Kaya wala pong nakakahiyang humingi ng tawad dahil tayo nagmamahal lang. Kaya lang minsan, parang sabi nga nung mga kabataan, may isang kabataang nagdasal, Lord, alam mo, miss na kita. May sumagot, talaga lang, miss mo ako. Oo, Lord. Sige nga, kunin mo yung cellphone mo. Punta ka sa setting. Hanapin mo yung option. Dahil madalas, yung Diyos ay option lang. Yung pagpapatawad ay option lang. Pero yung panyaya ng Panginoon, hari nawa, hindi siya maging option. Kung hindi, ito yung maging buhay ng Kristiyano. Hindi option yung pagpapatawad. Hindi kung kailangan lang. Marami hihingi ng sorry, katulad sa Ebanghelyo, pinatawad, pagkatapos parang wala namang nangyari. Ilang beses tayong nangumpisal, nangako, Lord, magbabago na ako. Nakita yung kaaway sa labas, parang walang pinagkaiba sa Ebanghelyo. Mas naging masama pa. Sapagkat yung pagpapatawad at paghingi ng tawad ay binibigay. Ang paghingi ng tawad ay bunga ng pagmamahal at ang pagpapatawad ay mahal. Bakit po mahal? Tingnan niyo po yung relasyon ng mga mag-asawa. Kaya niyong patawarin, kaya niyong tanggapin ang pagkakamali ng isa't isa dahil mahal po ninyo. Mga magulang, kaya niyong tanggapin kahit pasaway ang inyong mga anak dahil mahal po ninyo. Tayo rin. Hindi po ipinapakita na yung ating pagkakamali, yung ating kasalanan, ito na yung kabuuhan ng ating pagkatao. At mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, napaka
mahal ng kanyang pagtubos sa atin, yung kanyang buhay, ang kanyang katawan at dugo. Sa tuwing tayo lumalapit sa Kanya, Panginoon, patawarin niyo po kami. Ito yung mga kasalanan ko. Ang sinasabi niya, ito ang aking katawan, tanggapin mo. Ito ang aking dugo, tanggapin mo. At sa panghuli, tayo nagkakatipon ngayon bilang pag-uumpisa ng ating mga gawain. Yung pagpapatawad ay biyaya ng Diyos. Marami tayong biyayang natanggap sa araw-araw. Yung tanong po ay, ano nga bang naibigay natin sa Diyos na hindi nagmula sa Kanya? Ang sagot po, wala, maliban sa kasalanan. Kaya nawa ito po yung magpaalala sa atin ngayong mga darating na araw. Ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Wala tayong pwedeng ibalik na hindi nagmula sa Kanya na magandang bagay maliban sa kasalanan, sapagkat ang lahat ay nanggaling sa Diyos. Bakit kailangan nating titipirin ang Diyos? Bakit para bang ang ibinibigay sa Diyos? Naalala ko yung salitang ito nung ako'y nasa Payatas Pat Bagong Silang. Bakit parang ang ibinibigay natin sa Diyos ay ang latak ng oras natin? Tingnan niyo po yung meaning ng latak. Latak ng sarili natin na para bang kung ano lang yung sobra para sa akin, Father, ayun lang ang ibibigay ko para sa Diyos, sa aking paglilingkod sa Kanya. Parang sinasabi sa atin, tayo pinatawad ng Diyos, kailangan din nating buksan, i-open, i-empty yung ating sarili, dahil baka punong-puno na tayo ng mga maruruming bagay na minsan hindi na nating nakikita, na nawa ang magpuno ay ang presensya ng Diyos. Hindi na nagkakaroon ng puwang na maging puno ng pagmamahal ng Diyos ang ating buhay. Sapagkat kung tayo ay puno ng presensya ng Diyos, lagi nating sasabihin, ibibigay ko sa Diyos ang pinaka-the best para sa Kanya. No question at all, dahil ito ay para sa Diyos. Dahil ang Diyos, deserve niya yung pinakamaganda at pinaka-the best kong oras. Dahil ang Diyos, deserve niya yung pinaka-the best kong paglilingkod, hindi latak ng aking paglilingkod. Dahil ang Diyos, deserve niya yung pinaka-the best kong pagmamahal. Dahil ako'y pinatawad, kaya naging karapat-dapat maglingkod at tumayo dito. Ibibigay ko yung pinaka-the best na atensyon ng buong buhay ko para sa Kanya. Anuman ang aking bahagi sa simbahan, ibibigay ko yung lahat para sa Diyos. No question at all. Nawa, sa pag-uumpisang ito, sikapin po natin na i-empty yung ating sarili sa mga pansariling hilig, sa mga sariling ambisyon at interest. At nawa sa tulong ni San Lorenzo Ruiz, tayo mamuhay doon sa puso ng tunay na paglilingkod. Tunay na paglilingkod. Sapagkat pinapaalala sa atin ng ating mahal na patron na si San Lorenzo na makakasumpong lamang tayo ng tunay na kaligayahan kahit sa gitna ng kahirapan, kahit sa pagpasa ng krus sa Diyos.
may ganap na kasiyahan at kaluwalhatian. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid nating tayo'y makasalanan at tungkulin nating magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Kaya nga hilingin natin ang biyayang mahabag at magpatawad tulad ng Diyos, at sa bawat panalangin ang ating itutugon. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat at lokal, nawa siya'y maging malinaw na tanda at kasangkapan na mahabaging pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat nating pinunong espiritual, nawa patuloy silang maging inspirasyon namin sa kanilang kagandahang loob sa lahat na nagkakasala sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pangbayan at iba pang panunungkulan, nawa maging mabuti silang halimbawa sa pakikipagbati at pakikipagtulungan sa kalaban sa politika, alang-alang sa ikagagaling ng bayan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa iba't ibang antas ng lipunan, nawa sila'y maging makatarungan sa isa't isa at magtulungan para sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naapektuhan ng mga pag-uusig at mga gawa ng mga terorista, nawa mapatawad nila ang mga pananagutan sa kanilang sinapit at makatagpo ng katahimikan sa pagpapagaling ng pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng Tierra Verde 1 and 2, naway patuloy po kaming tulungan ng Diyos, kasama ang patnubay ng ating patrong si San Lorenzo, upang magkaroon ng bukas na puso at kalooban para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga buklora ng Isla Arpi, Yope Creek, nanaig po nawa sa aming komunidad ang magandang ugnayan, samahan at unawaan sa bawat isa sa inspirasyon bigay ng ating patron na si San Lorenzo. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng Santa Cruz, nawa palaging manaig ang pagkakaisa sa bawat pamilyang kabilang sa aming komunidad. At lagi kaming maging handa sa pakikipag-ugnayan
para sa patuloy na ikakaayos ng aming bukluran. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng Matsaka, nawa kami ay biyayaan ng ating Panginoong Hesukristo ng tunay na pagmamahal para sa isa't isa at sa aming komunidad tungo sa sabay-sabay na paglalakbay bilang tagasunod ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng Sampaguita, naway basbasan ang bawat pamilya ng aming komunidad ng kalinga, malasakit, pagkakasundo at pagmamahal sa gabay at tulong ng ating Panginoon, kasama ng ating patrong San Lorenzo Ruiz. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng Eugenio at Interville, nawa patuloy kaming pagkalooban ng panahon, pagmamahal, pagpapatawad, pagkakaisa, at pakikisama para sa ikabubuti ng aming pamilya at ng aming komunidad. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng St. Dominic IV, nagpapasalamat po kami sa puspos na pakikipag-ugnayan ng bawat isa at naway lumago at manatili ang maayos na samahan ng aming komunidad tungo sa isang pananampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng UP Professors Subdivision, naway patatagin ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ang ating patron San Lorenzo, ang aming samahan nang maging lalo kaming karapat-dapat sa biyaya naming tinatanggap. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng Doña Faustina I, puspusin nawa kami ng pagpapala at makakuha nawa kami ng inspirasyon sa ating patrong si San Lorenzo upang magkaroon ng bukas na isip at puso. Pangako kay Jesus, manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng Friends of Sanlo, naway patuloy po kaming magkaisa at hindi nawa maging hadlang ang pisikal na distansya upang magkasundo bilang isang komunidad. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang mga kahilingan para sa misang ito. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang ating Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na para sa kaluluwa ni Father Pong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nating sa Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may sakit at nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para sa Diocesan Catechetical Ministry ng Diocese of Novaliches. Ikalawa, ang Novena Masses ay magsisimula na po sa September 19, Tuesday, hanggang September 27, Wednesday, tuwing alas 6 ng umaga, 6 a.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang pong sumangguni sa ating Facebook page na San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Para sa inyong mga pamisa, maari po kayong magsulat sa harap ng simbahan o magsadya sa ating parish office o di kaya tumawag sa mga numerong naka-flash sa screen. Ang parish office ay bukas mula Lunes hanggang Linggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ikatlo, sa Lunes, September 18, magkakaroon po tayo ng Zumba sa Formation Center pagkatapos ng 6 a.m. Mass. Sa Miyerkules, September 20, magkakaroon tayo ng cooking contest ng mga bukluran na gaganapin din sa Formation Center sa ganap na alas 9 ng umaga. Sa Sabado, September 23, gaganapin ang ating medical, dental at legal mission dito sa Formation Center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Para sa medical at dental mission, libre po ang konsultasyon. Meron din pong libreng laboratory test para sa ilang piling magpapakonsulta. Para sa legal mission, ating kaakibat ang Ideals Inc., isang NGO, para sa inyong mga pangangailangan at kwestyong legal. Mayroon po tayong volunteer lawyers para sa isang komprehensibong serbisyong legal. Ilan sa mga makukuha ay libreng konsulta, paggawa ng legal na dokumento at libreng notaryo. Mangyaring makipag-ugnayan sa ating parish office sa lalong madaling panahon para magpalista dahil limited lamang po ang slots na available. Ika-6, sa darating na September 22, dadalaw po dito sa ating parokya ang mahal na poong Nazareno ng Quiapo. Narito po ang mga kaganapan patungkol dito. September 22, 4:30 p.m. ang arrival at welcome prayer. 5 p.m. po ang Holy Hour at Confession at 6 p.m. para po sa Holy Mass. Sa September 23, mayroon po tayong additional na special mass para sa mga may sakit sa ganap na 9 a.m., 12 noon at 3 p.m. Bukas din po ang simbahan mula 5 a.m. hanggang 8 p.m. para sa veneration ng mahal na poong Nazareno. Sa September 24, pagkatapos po ng 10 a.m. Mass, gaganapin ang pamamaalam kay poong Nazareno. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi man po nagawa ang plano ngayong hapon na prosesyon simula sa bawat area, naniniwala naman ako na punong-puno po kayo ng pagpapala na po, iba dahil sa banal na pagdiriwang. Kaya sa ngalan ni Father Xiao, ng Parish Pastoral Council, ng Finance Council, ng Basic Ecclesial Community, ang aming pasasalamat sa bawat isa. Palakpakan po natin ang bawat isa. Mula po sa amin ang aming paanyaya, lalo na po para po sa lahat. Sana magkasama-sama po tayo sa lahat ng mga gawain ngayong piyesta. Magkasama-sama po tayo sa pagdalaw ng poong Nazareno ngayong darating na Biyernes hanggang Linggo. Kung kayo po may mga personal na kahilingang intentions,
pwede po ninyong isulat sa papel at ihulog po doon sa box na ilalagay po sa tapat ng poong Nazareno. Ito po. Sa Sabado po noon, yung misa po, nabanggit 6, 9, 12 at 3. Yung 3 o'clock po, ang magmimisa po ay si Father Robert Arevalo, isang paring nakadistino po sa Quiapo bilang pagpapatunay na yung imahe po ng Nazareno, ito ay mula po sa Quiapo. So lahat po kayo ay welcome na dumalaw, makiisa, makapiling ating poong Nazareno ngayong weekend. At sa punto pong ito, nais ko pong tawagin si Kuya Andrew, si Ate Richie, si Ate Lina at si Kuya Peter upang buksan ang nakalatag na mga activity ngayong piyesta natin. Ate Lina. Sige po, buksan nyo na. So ngayon po ay formal po nating binubuksan ang mga gawain ngayong kapiestahan po ngayong taon. So bukas po, pagkatapos ng misa, ito po isusundan po ng Sumba at Martes po mag-uumpisa na ang day 1 ng Novena Masses. Iba't ibang pari po yung magmimisa. At yung sa huling nobina po, si Bishop Roby ang magmimisa. At sa akin po, yung mga araw na may nakaschedule sa pagdalaw ng may sakit, pagbibigay ng komunyon, anointing po, yun po yung gagawin ko sa siyam na araw ng kapiyastahan. Hiling po namin ang inyong panalangin at syempre ang inyong tulong at suporta sa ating mga gawain ngayong taon na kapiyastahan. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang bawat isa. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain nyo rin. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naalay ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.